Pero hintayin natin yung Supreme Court. Baka makialam mga, baka sabi, ang gulo-gulo naman ng COMELEC. Sinabi na nga hindi pwede second placer. Ito ang nakakagulat na balita ngayon sa mundo ng politika. Isa nga sa mga pinag-uusapang isyu ngayon ay ang kaso ni Congressman Benny Abante at Joey Uy na talagang mapapakamot ulo ka na lang kung bakit nagkaganon nga ang resulta. Nitong July 8 lang ay tuluyan na ngang prenoklama ng COMELEC itong si Benny Abante bilang representative ng Manila 6th District sa gitna nga ng mga nakabinbing petisyon ni Uy na tila hindi na binigyang pansin ng COMELEC. Matatandaang ipinawalang bisa ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ni Uy dahil nga di umano sa issue ng citizenship nito na hindi nga raw ito natural-born citizen, ngunit sa isinumiting motion for reconsideration ng kampo ni Uy ay ipinaliwanag nga nito kung bakit maituturing na natural-born citizen ang kandidato, ngunit tila hindi nga ito pinagbigyan ng ahensya. Kinwestiyon din ng kampo ni Uy kung bakit hindi sila nabigyan ng due process ng COMELEC sa pamamagitan ng pagbabase ng desisyon nito sa identification certificate mula sa kampo ng katunggaling si Benny Abante at hindi nga raw idinaan sa formal na hearing na siyang bahagi sana ng tamang proseso. Dagdag din nila na di umano ay nakagawa ang COMELEC ng isang malaking pagkakamali nang tanggapin pa nito ang petisyon ng kampo ni Abante na isinumite lang nitong May 2025 na di umano ay lagpas na sa talagang petsa dahil nga ang filing ay noong nakaraang Oktubre pa ng 2024. Ngayon nga ay tuluyan na nilang inakyat ang kaso sa Korte Suprema sa pagnanais na mabigyan sana ng hustisya ang nangyari sa kanya. Ito yung sulat, Jen. May sulat ba? Sabi kasi may sulat tayong natanggap eh. Ha? Ito po ay sulat na ito. Ha? Alam mo ba kung sino ang sinulatan nito? Sino yan? Si Eden? Hindi. Sino sinulatan? Ang Maynila, Manila Commission on Election City Board of Canvasser. Okay. Ayon sa sulat na ito, ang tagal nyo naman kumilos. I-proklama nyo na si Benny Abante bilang congressman ng 6th District ng Maynila. Kasi ito nga, may nilalabas na nga kami, Certificate of Finality at Entry of Judgment. Talaga naman, oo. Inilabas po ito ngayon na, ngayong Lunes, ha? Finality. At mapapansin mo, may kopya ba tayo? Ayan, mapapansin mo sa kauna-unahang, yan, yung whereas. May petsa kagad, on June 30. Above mention, above entitled case on June 30. Promulgated. Para sinasabi niya, ibig sabihin niyan, nakaupo si Abante June 30, hindi siya nalagpas na ng July 1, di ba? Sabihin, June 30 yung nilagyan ba ng oras? Walang oras eh. Kasi pag alas 12 yan. Alas 12 ng tanghaling tapat. Yari ka. Pero ginawa kasi nila yan, mga alas 9 eh. Yan po ang nakalagay. Kasi bakit nga ayaw pa iproklama si Benny? May hirapan ngayon si Chua. Si Uy. Pagka naproklama na si Benny, kasi dalawa na silang proklamado, di ba? Ay, di ba pinoproklama si... Hindi, yan pa lang. Inuutusan pa lang. Sinasabi pa. Ito yung nilabas nila kay Marcy, Jen. Marcy Chodoro bago siya iproklama, naglabas sila ng Certificate of Finality. Okay. At nung matanggap ito nung Marikina Board of Canvasser, pinroklama si Marcy nung bandang hapon. So ito ay inaasahan natin by today, ipoproklama nila si Benny Abante. Nako, tapos? Sa bandang huli, the Board of Canvassers of the City of Manila is hereby directed to reconvene and proclaim Petitioner Bienvenido Benny Mirando Abante Jr. Anong sabi? Bakit? The only qualified candidate as the duly elected member of the House of Representatives for the 6th District of the City of Manila. So ordered. Iproklama nyo na. Ayan, June 30. June 30. Paulit-ulit yung June 30. Party stroke.
So sino ang sumulat ngayon para obligahin na sila? Kasi Yung July Anbank. 7 na ngayon eh. Anbank. Talaga? Anbank sulat yan, finality. Sumusulat na yung Anbank ngayon. So hindi nila parang ayaw sumunod yung Hindi naman. City Board of Canvassers ng Kailangan Manila? lang kasi nila makasiguro na Ganon. may ganitong finality, final na. Ayan, Oho. Immediately, executory. Nilagyan ng immediately. Ibig sabihin, ngayon na yan. Now, therefore, in view of foregoing, the resolution of Commission and Bank promulgated on June 30, 2025 is hereby, Paulit-ulit yung binibigyan din is hereby declared immediately executory in accordance with the COMELEC rules of procedures. Procedure. Yan. So ordered. Yun. Given. Ngayong araw pala mismo. Ngayon Nason. yan. Oo. Kasi kailangan nilang iproklama si Benny Abante ngayong hapon. Aba naman. Oo. So talagang yung Anbank pa ang Wala na bang ginawang legal remedies itong si Meron. Nag-file siya ng... Joey Uy? Meron nag-file siya sa Supreme Court ng kanyang Appeal. Appeal, So dapat magpalabas ng TRO ang Supreme Court, ganun ba? Para Pigil nga niya pigilan ang proklamasyon? Yun yung hiling niya. So kapag ka nagproklama, maobliga silang paupuin si Abante? Pag naproklama, uupo yan. Hindi, naproklama din si Uy. Sabi na, wala akong pakialam kay Uy. Kasi wala namang utos na napapawalang visa yung naunang proklamasyon. Hindi, null and void nila Dahil ganun hindi ba? daw siya qualified candidate. Ninal on void yung kandidatura. Oo. Pero Pati dapat yung technically, Pati proklamasyon. dapat meron din nakalagay na ang proclamation ay null and void. Hindi Okay, pwede. ginanon din nila. Ganun di ba? Dalawa yung nakalagay Talaga naman. So anong gagawin ko dito ngayon? Maghahasa na lang ako ng labahan. Nako. Pero hintayin natin yung Supreme Court. Baka makialam baka sabihin, ang gulo-gulo naman ng COMELEC. Sinabi na nga hindi pwede second placer. baka magka-ganun ha? Anyway, saglit lang, Nelson, Sige. Makipagpanaya muna tayo sa mga taga-Feebox sapagkat dalawang bulkan po sa bansa ang nag-aalburuto ngayon, nagpapakita ng hindi magandang senyales. Dr. Paul Alanis, Senior Science Research Specialist. Dr. Alanis, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Aguila, live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama si Nelson. Magandang hapon po. Yes po, magandang hapon po sa inyo at sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Opo, unahin nyo nga po kami, update nyo kami muna. Kanlaon muna tayo, Doc Paul. Ang kanlaon po, look din na siya, level 3 po siya. With regards yung sa niya, yung ang updates niya for as of kaninang alas 12 ng tanghali, meron tayong 16 na volcanic earthquakes na naitala hanggang kaninang alas 12 ng tanghali mula alas 12 ng hating gabi. May panganib po ba sa iyong pagtaya na mas malaking pagsabog ito pong kanlaon? Sa ngayon po, dahil nasa alert level 3 po siya, nandyan po yung medyo mataas po yung posibilidad na magkaroon ng malakas na pagsabog pa. Kaya nga po pinalalahan na natin ating mga kababayan, especially dun sa 6-kilometer danger zone na na mag-evacuate muna. Hindi ho ba nakakadagdag sa panganib itong... teka lang, sa monitor niyo ba maulan po doon sa Kanlaon ngayon? May konting pagdan po, pero kung pagbabasihan po yung kung alin ang mas maulan. Dito po mas maulan sa Luzon kaysa sa Visayas. Baka kako nakakadagdag ba o nakakatulong ba para lalo mag-alburuto ang bulkan kapag ganito po nag-uulan? Wala po. Wala po epekto wala yun. po epekto ang panahon sa aktibidad ng isang bulkan. Ayun Matter of pala. fact nga po, may mga instance na may mga bulkan tayo na kasalukuyang pumuputok na may dumadaang bagyo. So wala pong epekto yun. Update naman po, dito naman tayo sa Taal, Doc Paul.
Okay, so pagdating naman po sa Taal, isang volcanic tremor lamang po yung na-record. Bagamat nagsimula po siya kahapon pa po ng mga alas 3:30 ng madaling araw, July 6, and patuloy pa rin po yun, yung tremor na yun. Pero po, sa kasalukuyan, sa alert level 1 lamang siya. Okay. So kung alert level 1, ano lang po yun, more on monitoring tayo, Doc Paul. Abnormal po siya, bagamat yung nga po kahapon ng bandang alas 2, alas 3 ng hapon, naglabas tayo ng advisory tungkol sa Taal dahil yun nga po meron tayong slight increase dun sa natawag nating ARSAM o yung ito po yung nagsasabi kung gaano kalalakas yung mga lindol na nangyayari sa isang bulkan. And kahapon nga po may na-detect kami na may konting pagtaas, bahagyang pagtaas nung seismic energy na tinatawag. At bukod doon nga po doon, mababa yung sulfur dioxide o yung asupre na nare-record namin sa Taal Volcano. Kaya naglabas ng advisory na yun nga po, pinapalalahanan ng ating mga kababayan na nasa alert level 1 pa rin ng Bulkang Taal. Nandiyan yung possibility na magkaroon ng maliit na pagsabog. Ay, Doc Paul, naalala ko, meron bang idea ang Feebox? Ang Taal, kung pag-uusapan natin ay Taal Lake, gaano pa kalawak yan at ilan lang porsyento ang sakop ng Taal Volcano? Ang Taal Lake po is nasa yung pinakamahaba niya is nasa 8 kilometers. Yung yung pinakamahaba niya. And yung width naman niya, yung lapad nasa 4, so nasa 8 kilometers. Ayun. Pero yung danger zone yung permanent danger zone, ito yung delikadong parte ng Taal Volcano, ay yung Taal Volcano Island, yung pulo po. Yung pinakapulo lang, Sa kaya kung may alboruto man doon sa Taal Island,